banggit doon? Nabanggit na ba natin lahat? Na sinigaw, Lord, I love you, Lord! Nasubukan na ba natin na sinabi ganon? Sa totoo lang mga kapatid, nung una, hindi ko mabanggit-banggit yun. Dahil gusto ko sa kasalukuyan ngayon, bago ko matulog, nababanggit ko ang Lord. Bago ko pag-gising ko, nababanggit ko ang Lord. Sabi yung salita niya na nasa atin, ngayon mga kapatid, ito yung gabay ng bawat tahanan. Yung salita ng Diyos, ito yung gabay ng bawat tao. Kaya kung walang itong salita, puro na lang itong bisyo ang nasa isip natin. Mga kapatid, dumating yung punto na gusto kong magpayaman dati sa pamamagitan nito. Nung araw. Dahil nung araw na yan, nung hindi pa ako nagsasamba mga kapatid, naisip ko ang bundok ng puting bato ito. Dahil sa libro, gusto ko yumaman. Pero hindi bibigay ito ng Panginoon. Kasi ang nasa akin dati, kaya ako nag-Bible school, mga kapatid, mangangaral ako, magaling lang ako mangaral sa libro ito. Mga kapatid, gagawin kong negosyo. Ito yung akin. Dahil hagdanan pa lang, mga kapatid, pintuan pa lang, 5 piso ang bayad ng tao. Doon sa itong puting bato. Milyon ang tao na umaakit dito tuwing mahal na araw. Yung hagdanan, mga kapatid, magbayad ka ng 15 pesos, 2 duktong yan, 2 30, yung plus 5, 35 million. Yung mangaral ka pa sa ibabaw ng bundok, sa ibabaw ng mga bato, napakaganda. Magkano makukuha mo doon? Sabihin, yayaman ka. Kaya, nung ibigay sa akin ng Panginoon ng kanyang salita, ipinamalas niya sa akin, mga kapatid, ipinalimot din niya sa akin ng pera. Mga kapatid, exact lang yung makakain ako. Dahil sinabi ng libro na ito, hindi kita pababayaan sa anumang paraan. Yan ang sinabi ng Diyos sa mga taga-ito. Kaya, mga kapatid, sa ating pagsamba na binanggit ng ating kapatid kanina na ang dapat sambahin na ito mula sa Diyos or 23-24, ang Diyos ay siya natin dapat sambahin. Ang Diyos ay Espiritu na gaya na sinasabi ni Lodi, isang Lucas, mga kapatid, ang Diyos ay isang Espiritu ito, walang laman at walang buto. Kaya sinasabi na, patayin ka natin kung saan yun. Mula sa Lucas, mga kapatid, tignan ninyo ang aking mga kamay, ang aking mga paa. Ako rin na hipuin ninyo at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laban at walang buto. Yan na sinabi ng aking Panginoon dito, sapagkat ang Kristo, mga kapatid, nung una, ang Christ, isang espiritu, at inihanda ng Diyos ang katawan para sa Kanya. Para sa Kanya. Ito yung katawan na ito na para sa Kanya kay Yesu Kristo. Ito yung kay Jesus. Sapagkat sinasabi niya sa lalaki, sinabi ng kanyang anghel, mga kapatid, huwag kang magulumihan sa babaeng iyong iniibig. Sapagkat manganganak ito ng isang batang lalaki at pangangalanan mo itong Jesus. Kaya yung katawan ni Kristo, ito yung Jesus. Plus yung Espiritu ni Kristo, kaya tinawag Jesu Kristo, ililigtas niya ang kanyang bayan. Ito yung Emmanuel na tinutukoy, mga kapatid. Kaya ang dapat sambahin, yung naroon sa katawan ni Kristo, ito yung Diyos na nanahan sa Kanya. Kaya ginawa itong kahanan ng katawan. Kaya sa sinasabi niya, ang Diyos ay susubo ko. Ang Espiritu yaon
na sinamba talaga ang tunay na Diyos, paano sambahin? Sinasabi nito, Panginoon, mga kapatid, huwag magsiayon sa takbo ng panahon. Ano nga ba ang sinasabi nito sa Roma? Kaya sinasabi ng mga kapatid, ang pagsang-ayon sa takbo ng panahon, ano yung panahonan ngayon? Ano yung mga sinasabi sa panahonan ngayon? Tasalo po yan mga kapatid, na may araw ng pagsamba, sa oras ng pagsamba, nariyan yung kapanahonan ng mga kabataan nagdululutot ng cellphone. Sa araw ng pagsamba. Naroon naman yung pagsamba mga kapatid sa takbo ng panahon na ayon doon sa sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Naroon yung pagsamba na doon nagkikisisan ng ating mga kapatid. Ganon din naman, naroon yung pagsamba, ganon din sa Katoliko mga kapatid, hindi maiwanan yan. Kahit saan man simbahan, pagbati natin ito. Sumilip kayo sa mga simbahan ng Katoliko. Sinabi niya, huwag kayo magsiayon sa takbo ng panahon na ito. Ngayon, yung panahon na ito ngayon, ito yung bagong generation. Ito yung naroon na kay sleepless na magsamba. Lalo-lalo na ngayon sa mga kababayan, nagtila ba, sila na yung nagpapakita ng unang-una ng pagkalimot ng lalaki sa kanyang kapatid. Puntahan natin mga kapatid, lalo-lalo sa kapatid, hindi ako sinisiraan dahil marami doon nakasilipis lang, minsan wala pang panloob, wala pang trap. Mga kapatid, kasi pinsan ko naroon eh. Hindi ko talaga kinakainin sa kapatid. Harap-harapan yan. Tatawa lang yun. Dahil nandun yung pinsan ko, sumasamba talaga sa pagdisutan. Nakailiblis pa. Yung pinagmamalaki nila yung kanilang katawan. Isang mga nakasyon. Bilog na bilog ng kita ng mga kababaihan. Ito yung nagpapalimot. Ito yung bumigilong sa ulo ng mga kalalakihan ng pagpakalimot sa kapangyarihan ng pagkaalipin. So, meaning, yung katawan pala ng tao mga kapatid ay naroon ito yung uri ng pagkaalipin sa tao. Mga kapatid, naayon doon sa takbo ng panahon na nakikita niya. Sa mga katuwid, naglalakad ang isang lalaki, nagpapanyaya na magkakasala ang lalaki. Naglalakad sa kalye, mga kapatid, ang suot sa babae, nagpapanyaya talaga. Kaya tayo naman ng mga lalaki, huwag naman natin ipagmalaki kung gano'n ang kasuotan na ayon doon sa takbo ng panahon ngayon. Ano nga ba ang tama? Ito, kundi yung naroon mismo ang isang babae na nananalangin, sabi sa Corinthian, 11:5. Datapot ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula walang lambong. Ang kanyang ulo naniwalaan ng puri at ang kanyang ulo kapagkat gaya rin ng kanyang inagitan. Sa mga katuwid mga kapatid, ang isang babae, ay huwag kayo magkwentuhan. Ito'y talakay lang natin yung tagbo ng panahon. Sapagkat yung babae na nananalangin mga kapatid o isang mananampalataya na walang lambong sa ulo